Alam po ninyo, napaka tinding issue nito, hindi ito pangkaraniwan ng Office of the Ombudsman, ang anti-graft body, independent body na nag-iimbestiga tungkol sa graft and corruption sa ating bansa, ay nagtutuda sa mga politician sa ating Kongreso. Ito ay matapos hilingin mismo ni Boying Remulla, Ombudsman, sa Kongreso na isumiti sa kanila ang 10 years, 10 taon na mga salin ng mga congressman noon at dati. Dahil yan po ang pagbabasihan ng kanilang investigasyon. Ito, pakinggan nyo itong, maiksi lang ito. Pagkumpirma lang ho ng kanyang hiniling na officially sa Kongreso. Na binibigay sa House tungkol po sa salin ng isa sa mga empleyado ng Congress. Isa lang yun. Ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko rin papayag na balibalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po itungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Ayun, no? So malinaw. Malinaw na seryoso ang ombudsman na makuha ang salin ng mga congressman. Ang naging problema nila ngayon, yung Secretary General at Deputy Secretary General ng Kongreso, hindi makipag-ugnayan. Ayaw tanggapin yung kailang supwena. So, ngayon ang katuwiran ng si Secretary Garapil, noon daw magpunta ron ng ombudsman ay nakabakasin yata sila. So, yun ang palusot. So, pagpapatunay lang po doon sa aking sinasabi na seryoso ang gobyerno ngayon panagutin dahil yung paghahanap ng salin, statement of asset and liabilities ng mga congressman noon at ngayon sa loob ng 10 taon, yan ang pagbabasihan. Nagsamantala ba ang mga politikong ito sa kanilang posisyon at sa pera ng bayan nung sila ay congressman at ngayong kasalukuyang congressman? Kasi pag yung pong kanilang mga asset, kayamanan, ay hindi kasama sa salin o hindi nila inilagay, yun na yung pagbabasihan ng pwedeng merong korupsyong ginawa. At yan ay trabaho ng ombudsman. Okay? So, ngayon pa lang, pwede ko na sabihin, personal kong opinion, ombudsman versus or laban sa politician. Politician versus ombudsman na sa ngayon. At nagpapakitang tama yung pagkakalagay ni Boying Remulla dyan na pinili ng Pangulo. Kung yung magugulita, halos 20 ang mga nag-apply sa posisyong yan. Pero si Boying Remulla ang pinili ng Pangulo at ngayon kanya ipinapakita na merong political will. Ang independent body, anti-graft body sa ilalim ng saligang batas. Ang kailang kapangyarihan na kahit sino, kahit congressman, dati niyang kasamahan yan. Kasi si Boying Remulla matagal na congressman ng ano bang distrito? 7 district yata ng Cavite. Yan ay dating governor, naging congressman, pabalik-balik, ngayon naging justice secretary, ngayon ombudsman. So alam na alam niya kung paano gawin ang budget, paano gastusin ang budget sa executive, legislative, at maging sa local government. Yun. Kaya qualified na qualified. Dahil dyan, hindi lang po mga pro-Duterte na identify na politician. Kahit hindi. Kahit mga Marcos, kahit pro-BBM, o pro-Gloria mga Pagalaroyo, or kung ano man mga Aquino. At kayo po ay may problema doon sa salin sa loob ng 10 taon, maiimbestigahan kayo. Hindi kayo makakapagtago dyan. Balita ko nga damay dyan si Mike Defensor. Pati si Marcoleta, kasi si Marcoleta ay dating congressman. Ay yung hinihiling ay 10 taon. Ay di kung 10 taon, yung kabuang taong 6 na taon
ng Duterte administration plus itong 3 taong ng Marcos administration. Ay magkakaiba ho yung congressman yan. Ilang eleksyon yan? 2016 election, 2019 election, at 22, 3 eleksyon. So maaari nagpalit-palit ang congressman yan, iba nagpalit. Napakalaking trabaho yan. Pero hindi ho yan mawawala kasi nakapile yan eh. Dalawa kasi ang ibig sabihin yan, obligasyon mag-file ka ng SALN sa Office ng Secretary General ng Kongreso ang mga congressman. Kung hindi ka naman nag-file, mas malaking problema. Ibig sabihin, meron kang pinagtatakpan. Intentional mong itago ang iyong mga kayamanan, asset, and liabilities. Ayun po yung tamang pamamaraan ng galaw ng gobyerno. Kaya mahirap ang nasa gobyerno, akala nyo ganun kadali. Kung matino ka, mahirapan ka sa gobyerno kasi talagang lahat susunod ka sa proseso. Pero kung korap ka, para bang malakas ang loob mo, madali lang, yumaman at mga abuso. Pero pagka ganyang seryoso ang ombudsman, abay, may paglalagyan kayo. Kasi pagka wala sa salin ng kayamanan mo, ibig sabihin niya illegal. Ibig sabihin niya sanggaling yan. Kung meron kang malaking bahay, halagang 100 milyon, tapos wala sa salin, saan mo kinuha yung 100 milyon? Eh wala, hindi ka naman kikita yung 100 milyon kung congressman ka lang. Malit lang sweldo, 300,000 lang ang congressman. Senador, cabinet secretary, 400,000 ang presidente, vice president. Mga ganun lang, lilit ng sweldo, di ba? Eh, saan ka kukuha ng 100 milyong bahay? Eh kung 2 bahay mo. Eh kung halimbawa may yati ka pa, tapos meron kang mga luxury car na pinakamahin natin milyon. O saan galing yan? Eh kung wala sa salin, nakaw yan. Kung i-declare mo naman sa salin, saan mo kinuha? I-declare mo o hindi, may problema pag marami kang ari-arian. Eh kung meron kang depositong milyon-milyon, daan-daang milyon sa bangko, saan galing yan? Yun po ang purpose ng Statement of Asset and Liabilities. Ngayon, kung puro asset, wala kang asset, puro utang naman, aba, hindi problema yun. Kung puro utang ang pinasok mo, wala kang asset, pero imposible naman yun. Kaya nga, salin eh. Huwag nating ibaliwala yan. Kayong nasa gobyerno ngayon, empleyado kayo, division chief kayo, head kayo na kung anong opisina dyan, elected kayo, appointed kayo, may karera kayo dyan. Hindi ho basihan na kayo ay matibay dyan. Hindi. Obligado, mandatory, under the law, ang pagpapile ng SALN. Kasi oras na mayroong pumutok dyan sa opisina nyo ng kadudadudang korupsyon, sisilipin ang SALN mo. Pag wala kayong SALN, may problema ka na. Ganon ho, hindi ho pasarapan sa buhay ang pagpasok sa gobyerno. Kaya nga ayaw ko sa gobyerno pumasok eh. Kung papasok ko sa gobyerno, katulad ng ginawa ko sa PTV4, talent lang ako. Hindi ako empleyado. O, diba? Madali akong umalis, wala akong masyadong obligasyon. Eh kung ikaw ay empleyado dyan, marami kang obligasyon at pananagutan. Ganon po sa gobyerno. Hindi pa sarap sa buhay yan. For your information lang, hindi ito pananakot. Pero kung hindi nyo alam, matatakot kayo. Kung alam nyo, malalo kayo matatakot. Pero kung kayo susunod sa batas, wala kayong katakot-takot. Wala kayong dapat pagdudahan. Hindi kayo dapat ma-stress kung alam nyo ang pinasok nyo. Pero kung hindi, sakit sa ulo talaga yan. Good luck sa inyo. Good luck din sa ombudsman. Para sa bayan yan.